Etong dilaw, gasolina daw to at galing to ng Sabah. Etong pula, eto naman yung galing Caltex dito na sa Pilipinas. So mapapansin nyo dito sa kanilang palengke, wala kayong makikitang mga timbangan o mga gamit na panukat dito sa mga bibilhin yung isda. Kita naman po natin kung gaano kataas itong mga bahay at sa ilalim po nito, dito nakapark yung mga sasakyan nila, yung mga sasakyan pandagat, yung mga bangka. So ang maganda dito, kikita nyo sa part na to ng dagat, walang ganong basura. Di ko lang alam nung banda, pero dito sa side na to, wala tayong mapapansin na mga basura. Good morning mga Kasaf TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so nitong mga nakaraang araw ay pinuntahan po natin at in-explore ang ilan sa mga lugar na sakop ng probinsya ng Basilan. At dahil nga sa marami yung mga nag-request na etong Sulu naman daw yung ating libutin at ipakita sa ating mga viewers kung ano nga ba yung mga meron dito. So sa ngayon, nandito po tayo sa harapan netong provincial capital kasi pupuntahan po muna natin, daanan po muna natin yung tourism para alamin yung ilang pa mga impormasyon tungkol dito sa probinsya at sa lugar na pupuntahan natin ngayong araw. Tayo sa palengke. Palengke. Tulad din ito, Batawista. Sige, tara. Sige sir, balik kami mamaya. Thank you sir, thank you. Ayan. So dahil sa sarado pa yung opisina ng tourism, kaya pupunta po muna natin yung palengke nila dito at titingnan natin kung ano yung mga isda, mga lamang dagat na binebenta dito at kung paano nga ba yung sistema sa pagbili ng mga isda. Yan. So mula dito sa Kapitolyo, magta-travel lamang tayo ng ilang minuto papunta sa palengke na itong Hulo. Ayan, so mapapansin nyo dito sa kanilang palengke, wala kayong makikitang mga timbangan o mga gamit na panukat o panimbang dito sa mga bibilhin yung isda. Karamihan sa mga isda dito, mabibili ng tumpok. Anong isda to, sir? Yan tawag sa amin yan, kutamag. Yung isang ganito? 500. Anong isda to, sir? Pukot, boss. Pukot? Pukot to. Magkano to? 250. Yung isa? O, ang isa, dito 150. 50 na lang, boss. Bili ka na, boss. Ito yung isdang pukot. 10 kilo. Grabe. Laki ng tulingan. Nakita nyo naman yung palengke nila dito na hindi ganun kalaki. Karamihan sa mga isdang nakita natin ay yung galunggong, tulingan, at yung mga talakitok. Yung mga alimasag naman ay bihira lang natin makita dito. At ayon sa mga fish vendor na napagtanungan natin ay ganun talaga yung mga karaniwang isda na mabibili dito sa palengke ng Hulo. So yun daw kasi yung isda na marami sa dagat na nasasakupan na itong probinsya. Kilometro lang mula dito sa sentro netong Hulo ay narating po namin etong bahaging ito ng Patikul kung saan makikita etong sikat na beach. So mula dito sa daungan hanggang doon sa kabila sa may boardwalk ay ganitong buhangin yung makikita po natin. White sand na may halong mga bato. So sa ngayon dahil nga sa low tide kaya makikita po natin marami yung mga naliligo
at mga namumulot ng shells. Dito yung beach at dito naman yung mga kainan, snack house at yung mga barbecue grill. Yun. So ito yung food center na itong Barangay Maubo. So dito sa kabila, natatanaw po natin yung mga malalaking tangke na pinag-iimbakan ng mga krudo, gasolina. Ayan, ito po yung oil depot. At sa kabila po nito, makikita po natin yung mga naglalakihang equipment na ginagamit naman para makapag-produce ng kuryente dito sa buong Sulu. So ito po yung diesel power plant na nagsusupply ng kuryente dito sa Hulo, Patikul at iba pang mga bayan na nandito sa Sulu. Bagamat hindi ganun kaganda itong panahon, klaro po natin kung gaano kaganda itong beach. So, malinaw yung tubig, maputi yung buhangin, at merong mga naliligo. Yun. For me, you were a part of life that escaped and left me outside. Mula dito sa gilid ng dagat, tanaw po natin yung ilang isla na sakop na itong Sulu. Yun po yung isla na kinaroroonan naman ng bayan ng Panglimatahil. At yun naman, ganun din, sakop din ng Panglimatahil at yung kabila, yung Kabukan Island. So, kitang-kita po natin dito yung barko ng Montenegro Shipping Lines na papunta na ng Zamboanga. Ayan, so sakto at nagpakarga ng gas etong ating tricycle. So may pagkakataon tayong masilip yung mga gasolina na ibinebenta dito. Makikita po natin na iba't iba yung kulay ng gasolina na ibinibenta ni Sir. Etong dilaw, gasolina daw to at galing to ng Sabah. Etong pula, eto naman yung galing Caltex dito na sa Pilipinas. So dito sa dilaw na galing sa Sabah ay nasa 60 pesos. Tapos etong premium ng Caltex ay nasa 70. So dito mas tinatangkilik yung gasolina na galing Sabah kasi nga mas mura. Ano ba yung pinagkaiba ng performance sa makina na itong mga gasolina? Mabilis daw tumakbo yung ganito. Mas malaki kasi ito kaysa sa... Mas malakas to. Pero bakit mas mahal to? Ewan ko nga sa company. Parang baliktad, no? So ayon dito sa nagbebenta ng gasolina, mas malakas daw Ang yellow. etong yellow. Kumpara dito sa gasolina na karaniwan na nating makikita sa iba't ibang gasolinahan dito sa Pilipinas, mas maganda daw etong gasolina na galing Sabah, Malaysia. Mas mura. Dito malalaman mo kung nasa Hulo ka na o nasa Patikul o nasa boundary mismo ng dalawang bayan. Kasi madadaanan mo yung mga checkpoint, yung mga arko. So kanina hindi ko napansin yung mga ganong palatandaan. Kaya akala ko yung Kapitolyo ay nasa Hulo pa. So dito sa bayan ng Hulo at saka Patikul ay mapapansin natin na walang gaano mga naglalaki ang establishmento o negosyo. Yung mga negosyong galing sa labas, tulad ng mga 7-Eleven, mga malalaking supermarket. So dito, karamihan ng mga makikita natin ay yung mga bagong kainan, yung mga negosyong dito lang din yung may-ari o yung mga local business. So wala po tayong mapapansin dito ng mga Jollibee, McDo, tulad sa ibang mga lugar o sa ibang mga bayan na nandito sa Pilipinas. Mapapansin naman po natin na sobrang abala ng mga kalsada na itong Hulo. Sobrang dami ng mga sasakyan, mga pasahero, mga motor, at yung pangunahing mode of transportation po dito ay itong mga tricycle. Isa sa mga napansin ko sa mga binebenta nilang lansones, hindi per kilo yung pagbebenta, hindi
per pack. Nakita nyo naman, yung isang ganito daw ay nasa 8 kilo. So, yung halaga nito ay nasa 200 pesos. Ayan, so ilang minuto lang yung trinavel namin mula dun sa sentro netong bayan ng Jolo at narating po namin etong lumang oil mill na kung saan meron ding daungan. So eto yung daungan ng mga barkong kumukuha ng mantika na pinaprocess dito sa planta. So yung mga lumang gusali na matatagpuan po natin dito ay dyan pinaprocess yung mga kopra, ginagawang mantika at ikinakarga dito sa barko. Kaya may ganitong daungan. So maliban dito sa daungan, napansin po natin eto mga kabahayan at dito sa kabila. So kasama po natin eto mga batang dito din nakatira sa mga bahay na nasa gilid ng dagat at isa po sila sa mga badyaw na nakatira dito. Ayan po. So makikita po natin dito, sobrang baba ng level ng tubig. Low tide kasi, kaya pwede tayong maglakad papunta doon sa mga kabahayan. Sige, pamigay mo nyo na yan. Yan, nakita nyo naman kung gaano kadami yung bata na naglalaro ngayon dito. Sir, taga rito kayo? Taga rito. Nakaintindi kang Tagalog? Hindi. Ano salita nyo dito? Badyaw? Tausog. So, ang mahirap lang dito kokonti lang yung nakakaintindi ng Tagalog, kaya ilan lang din yung mga napagtatanungan natin. Ano ba sa salita nila yung taga rito lang sila? May tausog. Asal kamu rin din ang kabutang? Sige, sabihin mo na lang na mag-ikot-ikot lang tayo. Maglibot-libot at kami rin diya. Sana naman may dawa kami abos na ito. Sige sir, thank you. So dahil nga sa hindi tayo makapagsalita o hindi nila naintindihan yung Tagalog, kaya buti na lang yung guide natin papunta dito marunong makipag-usap o yun, nagkakaintindihan sila, kaya yun na rin yung naging translator natin. Grabe, sobrang dami ng tao dito. Yung mga bata pa lang hindi na po natin mabilang sa dami. Tapos maliban sa mga bata, meron din mga nandito sa loob ng bahay. So, nakita naman po natin kung gaano kataas itong mga bahay. At sa ilalim po nito, dito nakapark yung mga sasakyan nila, yung mga sasakyang pandagat, yung mga bangka. So, ang maganda dito, kikita nyo, sa part na to ng dagat, walang ganong basura. Di ko lang alam dun banda, pero dito sa side na to, wala tayong mapapansin na mga basura. Yung naintindihan ko lang sa salita nila is galing Manila. Yun pala yung pakiramdam na hindi mo maintindihan yung salita ng mga tao. Yun, parang nasa ibang bansa tayo. Marunong ka lumangoy? Hindi. Marunong ka? Ay, isa kang badyaw. Badyaw ka? Oh, ikaw, hindi ka marunong lumangoy? Gudyaw. Tara, let's go. Akala ko, hindi ganun kadami yung bahay dito. So, nung nalapitan ko na itong mga kabahayan, dito ko nakita kung gaano kadami itong mga nakatayong bahay. Grabe. Sobrang dami. At sa dami nito, ay sobrang dami din ng tao na nandito pala ngayon. So, sa bata pa lang, mukhang mapupuno itong malawak na sandbar o itong seabed na walang tubig. Mukhang marami yung tao doon, kaya dito na muna tayo mag-ikot-ikot o mag-explore.
Yung ilan siguro sa inyo ay nagtataka kung paano nilang naitatayo yung kanilang bahay dito sa tubig. Ayan, makikita nyo. Pag ganitong level yung tubig, low tide, makikita na natin itong buhangin. So pag ganitong oras, ito yung pinaka the best na oras kung kailan pwedeng makapagtayo o maitusok itong mga kahoy na itong bahay. Yon. So merong mga haligi ng bahay, kaya na natira dito. At yung mga ganitong kahoy, yung nagsisilbing pundasyon ng mga bahay na nakatayo dito sa gilid ng dagat. Bagamat kahoy po siya at makikita po natin wala na yung ilang parte nito, pansin po natin na medyo matibay pa. So dito, merong mga nagkalat na bata dito sa paligid dahil nga sa low tide. Kaya yung mga bata nakakapaglaro, nagagawa nila kung ano yung mga ginagawa ng ilang bata dito sa mainland. At yung ilang mga tao naman na nakatira dito sa bahay, ayun yung nakita nating nasa taas ng mga kabahayan dito. Yung nangyari kanina ay biglang naglabasan yung mga tao, kaya sabi ko atras, hindi natin kakayanin. Tapos, isa pa, kasi hindi nila maintindihan yung mga sinasabi natin. Baka yung maisipan nila o yung pag-aakala nila ay binebenta natin yung lupa nila o yung lugar nila, kaya atras muna tayo. Nakakagutom yung mga ginawa nating pag-ikot dito sa Sulu, kaya sakto nandito yung Sharas Cafe. Ito yung madalas na pinupuntahan ng mga vlogger para itampok yung mga pagkain dito sa Sulu. So subukan po natin kung ano yung mga pagkain nila dito at kung mga matitikman tayong kakaiba. Itong Sharas Cafe ay nandito lang to sa gilid na itong runway o sa gilid na itong airport ng Hulo. Ayan, airport na po yan. At nandito lang po siya sa gilid ng kalsada. Hindi ko na malayan na mag-alas 3 na pala ng hapon dahil sa mga nakita natin, nalibang tayo at talaga namang nakalimutan kong malapit na pala tayong bumalik ng Zamboanga. So dito, bagamat hindi po natin napuntahan yung mga islang gusto natin puntahan ngayong araw, nakita naman po natin yung ilang parte na itong Sulu na ngayon lang natin nasaksihan. Grabe. So dito pansin po natin yung peace and order na itong lugar. Nakapag-ikot-ikot po tayo kahit wala po tayong kasamang police escort. Yun, malaya po tayo nakapag-ikot kahit na yung kasama lang natin ay yung tricycle driver. Bagamat payapa na itong lugar ay hindi naman recommended na mag-DIY yung mga turistang magpupunta dito. So, dapat talaga makipag-coordinate muna sa tourism para sila na yung gagawa sa itinerary dun sa pagbubuk ng barko papunta dito at pabalik sa Zamboanga at sa iba pang mga bagay. So, dito, bagamat naikot po natin itong bahaging ito ng Sulu, marami pa tayong mga hindi nakikita dito sa probinsya. Kasama na yung mga islang sakop ng Panglimatahil. At isa po yan sa mga rason kung bakit dapat nating balikan itong Sulu. So, pasalamatan po muna natin yung mga taong tumulong sa atin dito o papunta dito. Maraming salamat po kay Major Arnold Tolentino sa pagbibigay ng space. Yon, meron tayong napagparkingan at napag-iwanan ng ating sasakyan dun sa mainland ng Zamboanga. Ayun, at sa mga kasama niyang pulis na nag-assist sa atin, nagbigay ng napakagandang assistance, ng magandang loob. Inihatid pa tayo dun sa daungan, kaya nakarating tayo dun sa barko on time.